Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Saldi, Tubong Visayas. Dekada 80 nang mangyari ito. Isang madaling araw, mga pasado 2:00 na noon. Kakauwi lamang namin ni Tatay at ni Kuya Badong galing sa panghuli ng isda sa ilog. Nang may nakita kaming matandang lalaki. Dahan-dahang naglalakad ito sa unang bahagi. Mababa ng buwan sa kalangitan ng mga oras na yon. Pero maliwanag na maliwanag pa rin ang buong paligid kaya nakikita ko ng malinaw ang matandang ito. Sa pagkakalang galing rin sa ilog ang matanda kaya naman natuwa ako dahil may makakasabayan na kami pa uwi nun. Inakala ko kasing kapitbahay lang namin ng matandang to. Tay, buti naman may makakasabayan na tayo pa uwi, no? Galing rin siguro sa panghuli ng isda sa ilog yung matandang yan. Sabi ko sa tatay ko. Huwag ka maingay, Saldi. Diretso lang sa paglalakad. Ha? Bakit po, tay? Makinig ka na lang sa sinasabi ko. Diretso lang yung lakad at huwag mong titingnan yung matanda, ha? Oras na malagpasan na natin siya. Maliwanag ba? Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ko sa aking ama nun. Nang tingnan ko ang kapatid kong si Kuya Manuel, gaya ng aking ama ay seryoso rin ito sa paglalakad. Makaraan lamang ang ilang sandali. Habang papalapit kami ng papalapit sa matanda, ay napansin kong tila ba nag-iiba na ang simoy ng hangin. Naging maalinsangan na yon, na halos kumalat na sa kasulok-sulukan ng kalamnan ko. Agarang tinakpan ko ang ilong nang sa ganon ay makahinga ako ng maluwag. Pero kahit anong takip ng ilong ko ang aking gawin nun ay hindi pa rin mabawas-bawasan ang napakasangsang na amoy na ito. Habang tumatagal, ay mas lalo lang sumasangsang ang amoy na nalalanghap ko. Kaya naman tinignan ko ang aking ama at magtatanong sana ako sa kanya. Pero nakita kong sinenyasan niya ako sa pamamagitan ng mga mata nun. Nang ibig sabihin, huwag ako maingay. Tumahimik na lamang ako at nagmadali ng maglakad. Kung hindi pa kami nakalagpas sa matanda, ay hindi pa mawawala ang masangsang na amoy. Anak lang to ako, ah. Ang baho naman. Hindi ko na naituloy pang sasabihin ko dahil sa mas mabilis na tinakpan ni tatay ang bibig ko. Kamuntikan pa akong matumba dahil sa gulat na naramdaman nun. Pambihira ka namang bata ka. Sinabihan na kitang kanina na huwag ka maingay. Baka mamaya niyan marinig ka ng matanda. Baka kung ano pang gawin sa'yo. Pasensya na po, tay. Sobrang baho po talaga eh. Kaya hindi ko na po napigilan magreklamo. Umiling-iling na lamang si tatay at sinabihan akong bilisan na lamang namin ang paglalakad. Huwag na umano ako magreklamo pat sa bahay na lamang namin pag-uusapan ang tungkol sa matandang nilagpasan namin noon. Pagdating namin sa bahay, ay sakto namang kakagising pa lamang ng aming ina. Dali-daling binuksan ito ang pintuan at kinuha ang bitbit kong galon. Hindi muna ako pinatuloy ng aking ama sa loob ng bahay. Sa halip, sinamahan niya ako sa likuran ng bahay noon. Lagring, pahingi naman ng tubig na may asin, oh. Ilagay mo sa balde. Sambit ni tatay sa nanay. Makaraan ng ilang sandali, ay bitbit na ng kapatid ko ang isang balding may lamang tubig na tinunawan ng asin. Ay, ano po bang gagawin mo dyan? Ito yung pangliligo mo, anak. Tugon niya. Muli kong tinanong ang aking ama kung bakit yun ang ipangliligo ko. Bakit ako lang ang maliligo sa tubig na pinaghaluan ng asin, gayong tatlo naman kaming galing sa may ilog. Mabihira ka talagang bata ka, oh. Maligo ka na at huwag na maraming tanong pa, ha?
Kaya naman nagmadali na lamang ako maligo para hindi na ako mapagalitan pa ni tatay nun. Ilagay mo dito yung damit mo. Utos ni tatay at inabot niya sa akin ang palangganita. Matapos kong maligo, paglabas ko ng palikuran ay nakita kong nilagyan ni tatay ng petrolyo ang pinaghubaran kong damit. Pagkatapos ay sinunog niya yon, kasama ang damit niya at damit ng kapatid ko. Lalabas na sana si nanay para lapitan ang aking ama pero mabilis itong pinigilan ni tatay at sinabihan na huwag nang lumabas dahil buntis siya. Papasok din kami kaagad. Diyan ka lang sa loob. Sa pagdaan ng ilang sandali, habang sinusunog ni tatay ang damit na pinaghubaran namin, ganun na lang ang gulat ko nang makarinig kami ng malakas na pagaspas sa taas ng punong malapit sa bahay namin. Lintik na. Magsipasok na kayo sa loob ng bahay. Utos sa amin ni tatay. Nakita kong mabilis na hinugot ni tatay ang itak na hawak niya. Pagkatapos ay tumayo at tinitingala ang puno kung saan namin narinig ang malakas na pagaspas na yon. Ano pa bang ginagawa niyong dalawa dyan? Magmadali na kayong pumasok sa loob ng bahay ba? Dagli-dagli naman kaming pumasok sa loob na bahay ni kuya. Pero saktong pagpasok pa lamang namin, Sir Seth, gulat na gulat ako. Sandali akong napatigil sa kinatatayuan ko noon nang makita ko si tatay na dinudumog nang hindi ko alam kung anong klaseng nilalang. Walang patid ang pakikipaglaban ng aking ama sa aswang. Hinataw ng itak ni tatay ang aswang pero sadyang napakadulas at malabalat ng kalabaw ang balat ng nilalang na yon. Dahil sa kahit anong paghataw ni tatay ng itak, hindi pa rin ito nasusugatan. Pagkos ay tumatalbog labang yon sa katawan ng aswang. Maya-maya pa, nagpagulong-gulong na ang dalawa. Hanggang sa hindi kalaunan ay sumalampak ang aking ama sa paanan ng puno at nabitawan niya ang itak na yon. Narinig kong malakas na tumama ang ulo ng aking ama sa batong nakausli. Napaigik pa siya kasabay ng mahihinang pag-angil ng nilalang. Kaya naman napasigaw na ako noon. Halos lundagin ko na ang hagdanan ng bahay sa labis na pagkabigla. At walang sabi-sabing kinuha ang bagakay sa gilid ng bahay at patakbong lumapit sa aking ama. Kitang-kita ko kung paanong pinagkakalmot ng aswang ang aking ama at walang habas na inuuntog ang ulo sa lupang pinagpagsakan nito. Bitawan mo yung tatay ko! Animal kang hayop ka! Sigaw ko. Wala akong pagdadalawang isip na itinarak ang hawak-hawak kong bagakay sa likuran ng nilalang. Nagulat at napalingon ako nang makita kong may isa pang matulis na bagakay ang tumarak sa likuran ng nilalang na yon. Nakita ko si Kuya Manuel na nanggigigil at galit na galit. Mas lalo niya pang idinidiin ang bagakay na nakatarak sa katawan ng nilalang. Hindi nakaligtas sa pandinig ko ang pagtunog ng buto at laman loob na natatamaan ng bagakay. Umatungal ng pagkalakas-lakas ang aswang na tila ba humihingi ito ng saklolo sa mga kauri niya. Abat talagang nagtawag ka pang animal ka? Rinig kong wika ni tatay. Bago pa man humarap sa amin ang nilalang, ay mabilis nang kumilos ang aking ama at walang habas na pinagtataga niya ang nilalang na ito. Pigil ang hiningang pinunood ko ang aking ama. Matapos niyang mapatay ang nilalang, ay sinabihan niya kaming tulungan siyang ilibing ito sa loob ng kagubatan. Takot na takot man, sumunod na lamang kami sa kanya at hindi na kumibo pa. Bilisan niyong magukay dyan. Baka mamaya may mga kalahi yan eh. Tay, ano kaya kung iwan natin yung bangkay na to dito? Wala naman siguro makakaalam. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng iwan ng ganyan lang yung bangkay. Kailangan nating ilibing yan ng nakataob.
Dahil sa oras na iwan natin yung bangkay na yan, may basiyang maging isa yung amaranhig sa oras na mabuhay yan. Tumingin ako sa aking ama matapos niyang sabihin yon. At hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Magtatanong pa sana ako pero agad niya akong sinabihang dalihan na ang paghuhukay. Nang matapos na nga kaming maghukay ay pataob na inilibing ni tatay ang bangkay ng nilalang. Pagkatapos ay tinabunan na namin yon at ibinaon ang bagakay matapos matabunan ng aswang. Tara na, umuwi na tayo para makapagpahinga na. Ayon ang aking ama nun. At tinakbayan kaming dalawa ng kapatid ko. Nang makauwi na kami sa bahay, ay saka pa lamang sinabi sa amin ni tatay na ang aswang na nakasagupa niya ay siyang aswang na nakita namin sa daan kanina. Alam niya kasing sinundan kami ng nilalang at ako ang puntirya dahil sa mababa umano ang dungan ko. Kaya tagaran niya akong pinaliguan ng tubig na may asin para matanggal umano ang marka ng nilalang sa katawan ko at hindi ako agarang tamaan kung sakali mang may ginagawang hindi maganda ang nilalang na yon. Gaya na lamang ng pagpapalipad hangin. Nga pala Sir Seth, may konting kaalaman si Tatay Fredo pagdating sa mga maaaring gawin ng aswang sa mga inosenteng tao. Gaya na lamang ng pagtigalpo at pagpapalipad hangin. May konting kaalaman kasing itinuro sa kanya ang matalik niyang kaibigan. Kaya't kahit papano ay alam niya kung paanong manggamot at manghilot nun. Hinga lang ay mababang antas lang ang alam ng aking ama. Mga simpleng pangontra ng aswang at panghihilot lamang ang kaya niya. Matapos ang pangyayaring yon ay naging tahimik ng muli ang baryo namin. Wala na kaming nababalitaan kung ano-ano ng mga kababalagan. Tanging kami at ang matalik na kaibigan lamang ni tatay ang nakakaalam sa bangkay ng aswang na ito. Ang kaibigan niya rin ang nagpakawala ng orasyong sa bulag sa buong paligid ng lupang pinaglibingan ng bangkay ng aswang. Naglagay siya ng sabulag para hindi umano matunto ng mga kaanak ng aswang na napatay ni tatay ang bangkay na ito. Maraming salamat talaga Jose. Kung hindi dahil sa iyo, nangangamba pa rin ako matuntun kami ng pamilya ng aswang na pinatay ko. Pagpapasalamat ng aking ama nun. Wala yun Pedro. Alam mo namang nandito lang ako palagi. Kapag may mga problema kang kinakaharap at kaya kong gawa ng paraan, gagawa at gagawa ako ng paraan. Tugon ng kaibigan ni tatay nun. Kung nandito nga lang ako nung gabing sinagupa kayo ng nilalang ako na yung kumitil ng buhay nun. Muli ay nagpasalamat si tatay sa kaibigan niya. Lumipas sa mga araw at linggo, ay naging abala na ang aking ama sa pagtatrabaho. Kaya naman hindi na sila nagkikita ng kanyang kaibigan. Hanggang sa isang araw, nagulat na lamang kami nang malaman naming patay na ang matalik na kaibigan ni tatay. Gulat na gulat si tatay at halos hindi makapaniwala sa karumal-dumal na sinapit ng kaibigan niya na yon. Matapos makita ang kaawa-awang bangkay nito. Halos maglupas ay na sa pag-iyak ang aking ama habang yakap-yakap ang bangkay ng kaibigan niya. Higit pa sa pagiging matalik na magkaibigan ng turingan nilang dalawa. Magkasanggang dikit sila noong kabataan pa at nag-iba lamang ang landas nila sa isa't isa noon. Nung tahakin ng kaibigan niyang landas ng pagiging isang manggagamot, yun na, medyo nagkaroon sila ng espasyo. Samantalang ang aking ama naman ay isang simpleng mamamayan lamang ang tinatahak niya. Magmula nga nang mamatay ang kaibigan ni tatay, ay sunod-sunod na naman ang kababalagang nangyari. May mga buntis na namang nakukunan ng walang dahilan. May mga sanggol na nagkakasakit at kung ano-ano pang mga kababalagang nangyayari. Hanggang sa isang araw, may bagong lipat na kapitbahay na nagngangalang Badong. Itong si Mang Badong ay may anak ring lalaking mas matanda lamang sa akin ng 2 taon. Nasa edad 16 na kasi ako noon.
Kaya naman hindi naglaon ay naging kaibigan ko na ang kanyang anak. Palagi kong kasama sa paglalakwatsa si Burnok at halos ituring ko na itong matalik na kaibigan. Sa likod ng pagiging maamong mukha at mabait na mag-ama, hindi ko naisip na may lihim na tinatago palang kababalagan itong tatay ni Burnok. Ang buong akala ko kasi ay simpleng matanda lamang si Mang Badong sa kadahilan ng napakatahimik ng matandang yon. Palaging nasa loob lamang ito ng bahay at kung lalabas man ay hindi mo makita ang nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Si Burnok naman ay bungisngis at palaging palakwento. Mapaghahalataan mo ritong napakahilig sa barkada, kaya't aakalain mo talagang walang problema ang mag-ama sa buhay. Isang araw, pasado 4:00 na ng hapon nang may kumatok sa bahay namin. Sakto namang kakatapos lamang magmeryenda ng aking ina, kaya siya na ang nagbukas ng pintuan para alamin kung sino ang tao sa labas nun. Pagbukas ng pintuan ni Nanay Lagring, ay narinig ko ang pangalan ng ama ni Burnok. Kaya batid kong yun ang kausap ng aking ina. Siguro, nasa ilang minuto ring nag-uusap ang mga ito. At sa paglipas ng ilang sandali, ay bumalik na sa kusina si Nanay at nakabusangot ng mukha niya. Nay, bakit po? Parang hindi yata maganda yung pinag-uusapan ninyo ni Mang Badong ah. Si Badong ba yung kausap mo? Tanong naman ni tatay noon matapos kong tanungin si Nanay. Umismid si Nanay bago tumango at nagwikang, nanghiram raw ng pera si Mang Badong. May kailangan umano ang anak nitong si Burnok at importante umano yon. Nung tanungin niya naman raw kung saan gagastusin ni Burnok ang pera, sinabi ng matandang bibili raw ng alak si Burnok dahil may handaan raw itong pupuntahan at ito ang taya sa inuman. Hindi naman pumayag ang aking ina dahil lamang sa rason na yon. Isa pa, nagtitipid kami ng pera dahil sa binabudget yun ni Nanay sa pang-araw-araw naming gastusin sa bahay. Kung magpapahirap man siya, doon na sa taong mas nangangailangan talaga ng pera, di ba? Oh, hinindihan mo naman pala yung matanda eh. Bakit nakasimangot ka pa dyan? Tanong ni tatay. Abay, sinong hindi sisimangot sa lagay na yun? Bigla ba namang tinapik ng Badong na yun yung balikat ko? Tinitigan pa ako ng masama. Kumirot tuloy yung tiyan ko. Walang hiyang matandang yan. Kibata-bata pa ng anak ay hinahayaan lang na magsunog ng baga. Tiningnan ni tatay ang aking ina ng may pag-aalala at tinanong kung ayos lamang ba ito. Kung masakit pa rin ba ang tiyan niya. Dadalhin umano ni tatay si Nanay sa ospital. Ayon naman kay Nanay, hindi na umano masakit ang tiyan nito. Kanina lamang umano nung tinapik siya ng matandang yon. Kapag masakit pa rin yung tiyan mo, sabihin mo sa akin ha. Dadalhin kita sa pagamutan kaagad para matingnan ang sanggol sa tiyan mo. Tumango naman si Nanay at muling nagsabing wag na raw mag-alala pa si tatay. Dahil hindi na nga masakit ang kanyang tiyan. Tapusin na lamang raw nito ang pagmimeryenda para makapagligpit na siya. Sa paglipas ng mga araw, napansin kong unti-unting nangayayat si Nanay. Pansin ko ring palagi na lamang siyang nilalagnat tuwing sumasapit ang ika-6 ng hapon. Pero sa tuwing dinadala namin siya sa pagamutan, ay wala namang nakikitang sakit ang mga sumusuring doktor sa kanya. Ang palaging sinasabi lamang ng mga yon ay nasa maayos na kalagayan ng aking ina at ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Kaya't wala raw aalalahanin dapat ang aking ama. Habang lumilipas pa mga araw ay ganon at ganon pa rin ang nangyayari. Kaya naman sobrang nabahala ng aking ama at hindi na ito mapalagay. Napapansin rin naming unti-unti nang lumulobo ang kanyang paa na para bang namamanas na ito. Kapag nga pinipisil ko ang kanyang paa, ay lumulubog yon at pwede nang ilagyan ng sentimo. Nabahala na rin kami dahil sa umabot na hanggang sa kamay ang pamamanas.
Ilang beses pa naming paulit-ulit na dinala muli sa ospital ang aking ina. Pero wala pa ring nangyari. Wala pa ring makitang sanhi ng pagkakasakit ang aking ina. Ang idinadahilan na naman ng mga doktor, kaya raw namamanas lamang ang isang buntis kapag malapit na itong manganak. Pero sa lagay ng nanay ko, malayong malayo pang kabuuan niya. Tumugon naman ang taong sumuri at nagsabing, normal lang raw yun at may mga ganun raw paminsan-minsan sa mga buntis. Lalo na kung nakakain ng hindi maganda o hindi hiyang ang buntis na yon. Ang gawin lamang umano ni nanay ay maglakad ng maglakad para mawala ng pamamanas. Sinabi pa ng doktor na medyo maselan lang raw sa pagbubuntis ang aking ina kaya ganun ang nangyari. Mag-iingat na lamang umano sa mga kinakain para hindi na maulit pa ang pamamanas niya o hindi na madagdagan ito. Langya. Lahat na lang ng pinuntahan natin mga doktor, pare-parehas lang yung sagot sabi ni tatay. Tay, baka tama naman po yung sinasabi ng mga doktor. Siguro ang gawin natin, ingatan na lang yung mga kakainin ni nanay para hindi na siya manasin pa. Wika ng kapatid ko. Paano masasabi kung alin sa mga kinain ng inang mo yung naging dahilan sa pamamanas niya, Aber? Hindi na lamang kumibo ang kapatid ko. Isang gabi, nasa kasarapan na kami ng pagtulog. Nang bigla akong magising dahil sa ingay. Nang tingnan ko ang higaan ng kapatid ko ay wala ito. Kaya naman dali-dali na akong bumangon. Naririnig kong sumisigaw ang aking ama at para bang may hinahamon siya sa labas ng bahay. Lumabas ako ng silid at tinanong ang aking ina kung ano ang nangyari. Inaaswang tayo anak. Tugon niya habang hinihimas-himas ang tiyan niya noon. Si tatay punay. Sabi ni nanay, nasa labas ng bahay ang aking ama't hinahamon ng nilalang. Matapos kong marinig ang sinabi niya, ay mabilis kong kinuha ang itak at saktong paglabas ko ng bahay, ay nakita ko si tatay na sumisigaw sa bakuran noon. Samantalang ang kapatid ko naman ay panay ang pagsipat sa taas ng bubungan. Ayon sa aking ama ay meron umanong aswang sa may bubungan ng bahay kanina. Pero nung lumabas siya ay bigla na lamang itong nawala. Alam umano ni tatay na naroroon lamang sa paligid ng nilalang dahil nararamdaman pa niya ang presensya noon. Maya-maya pa, nakarinig kami ng kaluskusan sa likuran ng bahay. Walang sabi-sabi ay mabilis na tumakbo si tatay papunta sa may likuran, kung kaya't sumunod na rin kaming dalawa ng kapatid ko. Nang makarating kami sa likuran ng bahay, ay wala na kaming naabutang nilalang o kung ano pa. Napakatahimik na ng buong paligid at tanging mga kuliglig at ibong panggabi lamang ang naririnig ko noon. Nandito lang sana yung kaibigan ko. Hindi ako mangangamba ng ganito sabi ni tatay. Wala na siguro yung aswang na yun, tay. Baka nakalayo na. Sabi ko. Halika na, tay. Bumalik na tayo sa loob ng bahay. Ayan naman ni Kuya Manuel sa aming ama. Sinabihan niya kaming mauna nang pumasok sa loob ng bahay. Iikutin niya lang ang bakuran ng bahay para masiguradong wala na talagang aswang na yon. Samahan na kita, tay. Voluntaryong wika naman ng kapatid ko. Wag na. Sige na. Puntahan niyo na yung nanay niyo at baka nag-aalala na yon. Maya-maya lang, papasok na rin ako. Anya at nagmadali na itong umalis. Pagbalik namin ni Kuya Manuel sa loob ng bahay, ay nadatan ko ang aking inang nag-aalala. Tinanong niya kung nasaan si tatay noon. Sinabi ko namang hinalugog lamang nito ang bakuran ng bahay. Inalam kong tuluyan na bang nakaalis ang aswang. Ang tigas ng ulo ni tatay na Sasamahan ko na siya kaso ayaw niya. Ilang sandali ay pumasok na rin sa loob ng bahay si tatay. Tinanong naman ng kapatid ko kung may nakita ba siya noon. Umiling-iling ito at nagwikang,
Wala siyang nakita o nadatnang kahit na ano. Sinabi ko naman sa kanyang baka nagawin na lamang yon at hindi talaga ang bahay namin ng punteriya. Pero ayon kay tatay, ilang gabi niya nang napapansing palaging may huni ng ibon siyang naririnig sa labas nun. Tuwing maghahating gabi na. Hindi niya lang matukoy-tukoy kung anong klaseng ibon ang humuhuni. Dahil sa tanang buhay niya, ayun pa lamang ang unang pagkakataong nakarinig siya ng ganong huni. Para yung panaghoy sa kalaliman ng gabi. Nakakakilabot yun pakinggan. Anya, sigurado siyang inaaswang kami. Hindi naman raw sa gumagawa-gawa siya ng kwento pero simula ng dapuan ng sakit na hindi matukoy-tukoy ang aking ina, ay nagsimula rin ang kakaibang huning naririnig niya. Hindi niya alam kung aswang ba ang may gawa noon o galamay ng aswang. Hindi ba tay isa kayong manghihilot? Dapat alam niyo yung mga ganyang bagay Alam mo anak, konti lang yung mga alam ko pagdating sa mga ganyan Kumbaga sa albularyo, nasa unang hakbang pa lang ako. Kaya hindi mahulaan kung anong klaseng nilalang ang naririnig kong parang tumatagoy sa gabi. Tugon niya. Paliwanag pa ng aking ama Sir Seth. Kaya lang naman siya naging isang manghihilot dahil sa tinuruan siya ng matalik niyang kaibigan nung minsang napilay ang bunso niyang kapatid noon. Tinuruan siya nito para hindi na siya lalayo pa. Oras na may magkasakit sa pamilya namin, gaya na lamang ng mapilayan, lagnatin, hikain o anumang sakit na kayang gamutin ng isang hilot. Nung unay ayaw niya pa umano kaya lang, nung pinilit siya ng kaibigan niya ay sinubukan niya na rin. Hanggang sa unti-unti nga siyang natutong manghilot nun. Tinuruan din siya ng mga mababang uri ng orasyon laban sa mga aswang. Yun nga lang ay hindi niya sineryoso, kung kaya't iilan lamang ang naisaulo niya. Hindi niya naman kasi aakalaing darating ang araw na mawawala ng ganon kaagang matalik niyang kaibigan. Kung buhay lang sana umano yun, di sana inilapit niya dito si nanay para matingnan kung ano nga ba ang sakit ni nanay noon. Dahil kahit anong tingin ng mga doktor, wala silang makita. Sa pagdaan ng mga araw ay inaabangan na namin tuwing kalagitnaan ng gabi ang sinasabi ni tatay na huni ng ibong naririnig niya. Pero ilang gabi na ang lumipas ay hindi namin narinig ang sinasabi niya noon. Ang karamdaman naman ni nanay ay mas lalo nang lumala. Hanggang sa umabot na sa puntong hindi na ito masyadong kumakain. Lahat ng mga kinakain niya ay hindi tinatanggap ng kanyang sikmurat. Agaran niyong nilalabas. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa ilagring? Kailan lang maayos ka naman Bakit ngayon para ka ng lantang gulay? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lahat na lang ng paggamutan, nalapitan na natin pero walang makitang sakit Halata sa mukha ng tatay ko ang pagkabahala at pagkabalisa sa mga nangyari sa aking ina. Hindi kalaunan, napagplanuhan na ng aking amang dalhin na lamang sa malaking ospital ang aking ina. Magbabaka sakali siyang baka kapag nasa mga malalaking ospital na mapatingnan si nanay, ay malalaman na kung ano nga bang sakit nito. Isang tanghali, habang naglalakad kami pauwi ni Bornok, galing sa Karatig Baryo ay napag-usapan namin ang tungkol sa kalagayan ng aking ina. Kawawa naman yung nanay mo para. Tugon niya sa akin bago tumingin sa malayo na para bang may gusto itong sabihin. Pero hindi niya masabi-sabi yon. Siya nga pala par, kailangan ko nang magmadaling umuwi May inuutos pala si tatay sa akin na alala ko. Pagpapaalam niya. Pagkatapos ay nagmadali nang maglakad papalayo. Nagtataka naman ako at napatanong sa sarili kung ano ang nangyari kay Bornok. Bakit bigla na lamang itong nagmadaling umalis nun? Gayong pauwi na rin naman kami.
Nung akmang uuwi na rin sana ako sa bahay namin, ay bigla kong naalalang bitbit ko pala ang gamit ni Bornok. Kaya naman naisipan kong isaglit ko na lamang sa bahay nito ang gamit niya. Mukhang nakalimutan niya yata dahil sa kamamadali nun. Sa paglipas ng ilang minutong lakaran ay tuluyan na akong nakarating sa bakuran nila. Nakailang tawag na ako sa pangalan ng kaibigan ko sa labas ng bakuran pero walang sumasagot. Sinubukan ko pa uling tawagin ng kaibigan ko na yon pero wala pa rin. Kaya naman ang ginawa ko ay pumasok na lamang ako sa kanilang bakuran para kumatok sa pintuan ng bahay. Baka kako hindi lang ako narinig ng kaibigan ko at marahil ay naroroon lamang ito sa loob ng bahay o kaya naman nasa kusina. Pero nang akmang kakatok na sana ako sa pintuan, nakaawang ito ng bahagya. Para bang may kung ano ang naghatak sa akin na sumilip sa loob ng kanilang bahay. Sumilip ako sa siwang ng pintuan nun. Napakunotno ako nang makita ko ang tatay ni Bornok. Nakaluhod ito sa bulwagan ng bahay at napapalibutan yun ng kandilang itim na nakasindi. Sobrang kilabot ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Nagulat na lamang ako nang may tumawag sa pangalan ko. Napaiktad pa ako bigla at agarang napalingon. Nakita ko ang kaibigan ko na naglalakad papasok sa bakuran at nakangiting tinanong ako kung anong ginagawa ko sa bahay nila. Sinabi ko naman sa kanya ang dahilan nun. Matapos niya makapagpasalamat ay nagpaalam na akong uuwi. Hindi pa man sumasagot ang kaibigan ko ay mabilis ko na itong iniwan. Mabilis na akong naglakad paalis sa kanilang bakuran. At habol ang hiningang nagmadali ng maglakad ng sa gayoy, makalayo na ako kagad sa bahay ng kaibigan ko na yon. Sa totoo lang, kakaiba na talagang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Para bang may kung anong enerhiyang sumaklob sa buong pagkatao ko. Ramdam na ramdam ko ang pangangatog ng buong katawan ko at paulit-ulit na sumasagi sa isipan ko ang tungkol sa nakita ko. Hindi ko maiwasang kilabutan at panindigan ng balahibo. Takte, totoo ba talaga yung nakita ko? Hindi naman siguro, baka namamalikmata lang ako. Pilit kong kinukumbinsing sariling namamalikmata lang ako noon. Pero kahit anong pilit ko, tila ba may kung ano ang nasa isipan kong nagsasabing totoo talaga yon. Ilang minuto pa ang lumipas, nakauwi na ako sa bahay. Pagkapanik ko sa loob ng bahay ay nakita kong panay ang pagsusukan naman ng aking ina. Dali-dali na akong napatakbo sa loob para lumapit nun. Hinapuhap ang kanyang likuran para maibsan ang masamang nararamdaman. Ano na ba itong kalagayan mo? Bakit hindi ka na gumaling-galing? Iniinom mo naman yung mga gamot na binibigay ng doktor pero bakit wala pa rin? Hindi pa rin gumagaling. Pag-aalang wika ng aking ama. May kilala akong albularyo. Dali natin siya ngayon mismo sa bahay ng kakilala ko. Swish yun naman ang tiyuhin kong humahangos at kakapanik lamang sa loob ng bahay. Muli ay sinabi ng tiyuhin ko na may kakilala siyang albularyo at bagong dayo lamang yon sa Karatig Sitio. Mas maiging dalhin na roon ang aking ina sa lalong madaling panahon. Nang mga sandali ng yon ay agad na nga naming dinala si nanay sa matandang albularyo na sinasabi ni Tio Lucas. Pagkarating namin sa bahay na kinauukupan ng albularyo, ay agaran na kami nitong pinatuloy. Pagkatapos ay may kung ano-anong ritual itong ginagawa sa aking ina. Naroroon ang nag-usal ito sa papel na walang sulat at pagkatapos ay inilagay yon sa palangganang may tubig at pinatakan ng kandila. Matapos gawin yon ng albularyo, ay napapailing na lamang itong napapalatak at nagwika ng mukhang malalim ang pinaghuhugutang galit ng aswang na dumali dito sa asawa mo .
May tinanggihan ba siyang taong lumapit sa kanya't nanghiram o kung anuman? Nanghiram? Tanong ni tatay at iniisip ang sinabi ng albularyo. Tumango ang albularyo at sinabi niyang malakas ang itim na presensya ng aswang na bumabalot sa katawan ng aking ina. Kailangan magamot natin ito habang may natitirang oras pa. Sambit nito. Nagulat naman ako sa tinuran ng albularyo. Sa kadahilan ng papanong nasasabi ng albularyo ang mga bagay na yon. Bigla ko kasing naalalang iisang tao pa lang ang tinanggihan ng aking ina. At yon ay ang ama ng aking kaibigan. Hindi ko lubos akalain na kung iisipin ay tila ba tumutugma ang nasa isipan ko at ang tinutukoy ng albularyo na yon. Habang nagriritual ang manggagamot ay panay ang pagpunas nito ng langis sa katawan ni nanay. Ikaw naman kasi, bakit nagpakapanatag ka sa lahat ng bagay? Ayan tuloy inaisahan ka nung aswang na nambabarang sa iyo. Hindi mo lang napagbigyan. Tinira ka ng patalikod. Langya naman talaga oh. Hindi mo talaga mapagkakatiwalaan ng mga ganong klaseng nilalang ngayon. Pailing-iling na wika ng matanda habang patuloy niya pa rin pinupunasan ng langis sa katawan ng aking ina. Tinanong ko ang albularyo kung ano nga bang ibig niyang sabihin. Bakit hindi niya na lamang kami tapatin kung sino talagang dumali sa nanay ko? Maghintay kayo hanggang mamayang gabi. Makikita ninyo kung sino ang tinutukoy ko. Dagdag pa nitong saad na doon na muna magpalipas ng gabi ang aking ina dahil matagal-tagal pang gamutang gaganapin. Isa pa, kailangan niyang hulihin ang aswang mismo para mapatay niya ito at hindi na makapaminsala pa. Sa ngayon ay bibigyan ko ng paunang lunas ang taong ito para kahit papano ay maibsan ang sakit na dinaranas niya. Ayos ba? Sobrang humanga ako sa albularyo dahil sa alam na alam nito ang nangyayari at alam niya rin kung saan matatagpuan ang mismong tirahan ng aswang. Pero ayon din dito, hindi na kailangan pang puntahan ang bahay nito. Dahil mamaya lang oras na pagsakluban na ng kadiliman ng buong paligid. Ito na mismo ang pupunta sa bahay niya. Patuloy niyang dinadasalan ng aking ina. Binabalik niya umano sa nilalang ang lahat ng mga ginawa nito sa biktima. Maya-maya pa ay nagulat na lamang ako nang biglang bumulwak ng suka ang aking ina. Pawang naglalaputang laway at napakaasim lamang ang isinusuka nito. Hanggang sa may iilang hibla ng sinulid na pula ang lumabas mula sa bibig niya. Buhol-buhol ang sinulid na yon nung hugutin ng albularyo. Matapos yung gawin ay muli na namang itinapat sa usok ang aking ina at diniinan ng kanyang sikmura. Hanggang sa mailabas na niya ang lahat ng ibinaon ng aswang sa katawan niya. Balak raw talagang ialay ng mangbabarang na yon sa demonyo ang kaluluwa ni nanay. Mabuti na lamang at bago mahuli ang lahat, ay nadala na kaagad ang aking ina sa kanya at nalapatan agad ng gamot. Sa paglipas ng ilang sandali ay tuluyan ng nabigyan ng paunang lunas ng albularyo si nanay. May ipinainom siyang langis rito. Pangontra umano yon sa mga barang na itinanim ng aswang. Tinanong naman siya ng aking ama kung ano ang dapat gawin sa nilalang. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahalang magparusa doon. Sisiguraduhin ko sa inyong hindi na yon sisikatan pa ng araw. Kinagabihan, nagulat na lamang kami nang biglang may lumagapak mula sa malaking punong nasa labas ng bakuran. Malakas ang pag-angil ng kung sino mang lumagapak na yon. Galit na galit ito. Nakita kong naglabas ng buntot ng pagi ang albularyo at sinabihan kaming huwag lumabas ng bahay. Panoorin raw namin ang labanan nilang dalawa ng aswang na yon. Nang sa ganon ay makita namin kung sino ang aswang na dumali sa aking ina.
Paglabas ng albularyo sa bahay ay nagmadali na kaming lumapit sa bintana. Inalam kung sino ang aswang na tinutukoy ng matandang albularyo. Sa pagsilip ko nga, malinaw kong nakikita kung paanong nakikipagsagupaan ng albularyo na yon. Sa tuwing sinusunggaban ng aswang ang albularyo, ay walang kahirap-hirap yung umiilag sa bayhataw ng buntot ng pagi. Habang pinapanood ko ang albularyo, halos hindi ako makapaniwala at napapatanong ako kung siya nga ba talaga ang nakikipaglaban sa aswang. Parang ibang tao eh. Hindi angkop sa edad niya ang liksi at bilis na kinikilos niya noon. Habang pinapanood ko siya ay parang bumata ng ilang taon ang kanyang itsura at ang pangangatawan. Sa bilis at liksi nga ng pagkilos niya, hindi man lamang siya maabot-abutan ng aswang o mahuli man lamang kahit panandalian. Habang nakikipagsagupa ang albularyo, ay panay ang pag-usal niya ng mga orasyon at ibinabato niya yun sa aswang kasabay ng paghataw ng buntot ng pagi na yon. Nung makita kong halos magkandalasog-lasog na ang katawan ng nilalang sa sugat na natamo, saka pa lamang ito tinigilan ng matanda. "Lumabas na kayo riyan. Tingnan niyo kung sino ang aswang na ito dahil alam kong kilalang kilala niyo ito." Wika sa amin ng matanda nun. Paglapit ko sa matanda, nakita kong bumalik na ito sa normal na kaanyuan. Naging isa na itong uugod-ugod na matandang aakalain mong isang tulak na lang ay matutumba na. Nang tingnan ko ang nilalang na tinutukoy niya ay nanlaki ang mga mata ko nang makita kong yun ay walang iba, kundi si Mang Badong. Naghihingalo nitong sinabing kaya nito nagawa ang mga bagay na hindi dapat. Yun ay dahil sa naghinala na itong may kinalaman ng aking ama sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Alam nito manong matalik na kaibigan ni tatay ang albularyong naninirahan sa baryo namin. Kaya't malakas ang hinala niyang kasabwat ang aking ama. Matapos malaman yun ni tatay, galit na galit ito. Matapos naman malaman na si Mang Badong ang pumatay sa matalik niyang kaibigan, dahil sa ito ang napagbintangang pumatay sa kapatid ni Badong, na ang totoo ay si tatay naman talaga. Kinabukasan ay pinauwi na kami sa bahay. Pinapabalik na lamang kami para sa mga gamutan ng aking ina. Iniwan na namin ang katawan ni Mang Badong sa albularyo. Siya na umano ang bahala doon. Matapos ng pangyaring yon, nawala na rin si Burnok doon sa tirahan nila. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung ano ang ginawa ng albularyo doon sa katawan ng aswang. Pero bumalik sa normal ang aking ina matapos ng gamutan at naipanganak nito ng normal ang aking kapatid.